good morning mga kababayan, mga kapaps. Magandang umaga sa inyo lahat mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo may sipot tayo ng konti mga kababayan dahil medyo maambon dito sa NCR ngayon mga kababayan. At pakinggan natin mga kababayan itong kaso ni dating Congressman Joel Villanueva at ngayon ay isang senador na si Joel Villanueva ng 2016 pala mga kababayan, na meron siyang kaso na 10 milyong pesos pa mga kababayan nang siya ay naging congressman sa Sibak Party List mga kababayan. Kaya mahirap talaga na sabi nga ni Lord maraming tumatawag sa akin pero sasabihin ng Panginoon hindi ko kayo kilala. Yan ang sinasabing yung katawan sheep pero yung ulo kambing. Yan po mga kababayan. So pakinggan natin itong paliwanag ni Atty. Bueno sa kanyang vlog mga kababayan na regarding kay Martires kay Villanueva na ginawa dati ni Ombudsman Conchita Carpio. Kaya pala gustong tanggalin ni PBRD itong si Carpio. Kaya ang ating batas nung araw na panahon ni PBRD ay talagang baling-bali mga kababayan. Ang gusto nila siya ang masunod mga kababayan. Kaya baling-bali talagang ating konstitusyon na ating batas. Kaya ginagaya siya ng kanyang mga anak, kanyang mga alipores, ito si Duterte mga kababayan. Sige, pakinggan muna natin ito si Atty. Bueno. At kriminal kaugnay ng kanyang kaso sa Priority Development Assistance Funds nung siya ay isa pang kongresista representing a party list na kung tawagin ay SIPAC party list. At di umano yung desisyon ng Ombudsman ng 2016 ay binaliktad ni Samuel Martires na siyang Ombudsman noong 2019. Supposed to be may order of dismissal ng 2016 na nire-request na nga ng dating ombudsman na Carpio Morales sa Senado na ipatupad yun, ngunit ito po ay hindi inaksyonan nung nakaraang administrasyon doon sa Senado noong 2016. Ang nakakagulat na aspeto ng So narinig yung mga kababayan 2016 may desisyon na for dismissal na si Congressman Villanueva dahil sa kanyang kaso. Pero nang naupo ito si Martires ng 2019, kaya pilit nila tinanggal si Carpio. Ang daming ginawa ni Duterte sa bayan natin na hindi tama. Pati itong ang ombudsman na si Martires mga kababayan. So pakinggan natin ulit. Talagang parang binaboy nila, no? Sorry for the words na binaboy ang ating konstitusyon mga kababayan. Ang nakakagulat na aspeto ng pangyayaring ito ay ang tila hindi pagbubunyag ng kritikal na desisyon ng kung ilang taon walang nakaalam dahilan upang tawagin itong desisyon na ito bilang isang secret decision. Ito yung paulit-ulit na sinasabi ni Ombudsman Boyeng Rumulya. Oo nga. Kasi ang isang pinal na pasya sa isang mataas na kaso ng katiwalian na direktang nakakaapekto sa isang nakaupong mambabatas ay dapat na isang bagay na itinatala sa publiko at may agarang opisyal na komunikasyon. Pero dito sa kaso ni Joel Villanueva, walang nakaalam, kundi siya lamang. Not even the newly appointed ombudsman. Wala siyang malay dito. At maging yung dating ombudsman na si Conchita Carpio Morales ay walang kaalam-alam na mayroon palang reversal of the decision of the ombudsman in 2016. So, since final tong decision ng ombudsman, paano ang legal na aksyon or ano ang legal steps na dapat gawin ng kasalukuyang ombudsman upang ito ay i-challenge sa mataas na hukuman doon sa Supreme Court? Ang ombudsman ay isang constitutional body na inatasang mag-imbestiga at mag-usik ng katiwalian at korupsyon. Ang mga proseso nito ay dapat
ayon sa batas at kalikasan, maging transparent o malinaw dapat sa publiko. Paano ang gagawin ngayon ng kasalukuyang ombudsman na ngayon ay gusto dapat ipatupad ang order of dismissal as decided by the former ombudsman na Conchita Carpio Morales? Ay medyo, kasi parang para sa akin, legal na opinion, parang nagkaroon ng fraud dito no? May lihim na desisyon, no? Secret decision. Talagang secret decision yun. Secret decision ni Martires at saka ni Villanueva. Magkano kaya ang nilagay ni Villanueva dito kay Martires? Million siguro. Kaya nawalang visa yung dismissal niyan as congressman. Sana hindi siya magiging senador, mga kababayan. At pakinggan din natin dito sa Channel 5 ang isang paliwanag din, mga kababayan. Ayan na, Christmas na, mga kababayan. Christmas na. Speaking about this, Yan na. the ombudsman is about to investigate. The Integrated Party of the Philippines President, Attorney Domingo Igon Cayosa. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Sana hindi tayo makapiright nito, mga kababayan. Excuse me. Sa lahat. Yes, sir. Thank you for joining, sir. Sir, dami naming tanong. Ano na, pagdating sa legal, I'm sure you're familiar already. 2016, Conchita Carpio Morales orders the dismissal, I suppose administrative case to, of Senator Joel Villanueva for a pork barrel scam, mga 10 million. And the Senate Pork barrel decided pala, mga as kababayan, 10 a million. chamber, no, we will not. Ang kanilang reason daw, wala raw authority ang ombudsman to punish one of their own. Sila daw ang meron through their ethics committee. What does the law say about that? At attorney, parang natapos ngayon araw yung issue na yan dahil binawi na ni Ombudsman Remulla yung kanyang ipapadalang letter daw sa Senado dahil na-surprise siya na meron palang secret decision ang previous ombudsman. Binawi na niya. So, Granting the motion for reconsideration of Senator Joel Villanueva. Pwede ba yun? Secret So, hindi na decision? itutuloy Hindi na. yung pagpapadala niya ng ano? Hindi na, dahil nga may secret decision daw. Teka, Secret teka. Ang ombudsman na ginrant yung reconsideration. Sa loob ba siya? Request. Mamaya natin. Meron sa ABS-CBN. Oo. Nakakwan. Kay Joel hindi secret kasi yan yung sinasabi ni Senator Joel Villanueva Oo. na ni-reverse daw. Ang bilis ng mga pangyayari. Parang si Joel lang yung nakakaalam. No? Si, what's happening? Medyo, no, What's magugulat happening? Well, kahit may secret or not so secret reconsideration ng dating ombudsman, I think it still needs to be looked into because it is also a very blatant disregard of due process and accountability of public officials. Kasi na decision na yan, pinadala na ang rekomendasyon sa Kongreso, and the power of the ombudsman to investigate and to discipline public officials is not only in the ombudsman law, which is created by Congress, but in our very own constitution. So wala dapat mga delay that makes that power inbuilt. And also, all of these powers, all of these processes are meant to hold people in high government positions accountable, including congressman and a senator. Hindi naman accurate to say na dinismiss yan ng Senado. Hindi po. Deliver nila, inupuan nila. Hindi nila dinisisyonan. At ilang ko nagsimula sa Senado yan, nung nahatulan, after due process, after looking at all the evidence and the arguments of both sides, then Senator Villanueva was found administratively liable dun sa PDAF niya at tinanggal siya at disqualify from office while he was a congressman. Yan, umabot na rin sa kalaman ng Kongreso. I remember ang speaker noon, si Speaker Belmonte, hindi na-actionan. Noong dumating naman at nanalo siyang senador, pinaalam din ng ombudsman, meron akong recommendation because let's be clear about this. The ombudsman is about to investigate anybody in government, including the president, vice president, and he has administrative disciplinary powers over them, except that for those who are
members of the judiciary, impeachable officials, and the vice president, president, and constitutional commissioners, and members of Congress, what she can do is recommend their dismissal or removal from office. So malinaw ko yan sa Constitution. So mayroon siyang poder. Ang problema lang, yung kanyang recommendation, inupuan nila, linipan nila. Eh di ba, kung titignan natin ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, graft and corrupt practices, one din sa mga chapters, yung discretion, sino ang bibigyan nila? So of course, pag alam na lahat, basta umabot ng 50, automatic. Eh dapat naman in-adjust nila yung wording. Kasi yung wording niya would clash very significantly and very obvious. At hindi pagbubunyag ng 2019 decision ay bumubuo ng pagtanggi sa karapatan ng pamahalaan, karapatan ng taong bayan at karapatan ng lahat ng publiko na malaman na tumingi ng tamang remedyo. Paano makakagawa ng remedyo kung sinikreto mo yung decision mo? Di ba? So ayan mga kababayan, secret deal ni Villanueva mga kababayan sa kanyang kaso na plunder sa pagka-congressman. 2016 meron ng desisyon si Conchita Carpio for dismissal at dinala sa Senado nung siya nanalo sa pagka-senador, inupuan, tinulugan at nawala ang kanyang dismissal. Sana hindi siya nanalong senador mga kababayan. So yan ang ginawa ng previous administration na walang lahat ng batas ay binali nila mga kababayan ni Roa Rodrigo Duterte. Yan mga kababayan sana magising po tayo. Huwag na kayong maniwala dyan, lalo niya sa anak niya si Sara Duterte. Napigilan natin yan na hindi manalo bilang presidente sa bayan natin. Pati Supreme Court ay kakampi nila. Wala na nangyayari sa bansa natin pagdating sa ganun mga kababayan. They are above the law, hindi yung above the law. Silang above the law. Dapat ang batas ang mangingababaw, pero sa kanilang pag sila hindi nangingababaw ang batas, sa kanila ang batas mga kababayan. Kaya lesson learned mga kababayan, wake up na. Huwag na kayo masyadong umano dyan sa mga Duterte na yan mga kababayan. Sige mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood sa ating munting vlog. God bless us all. Ingat po kayo. Medyo maulan-ulan ngayong araw mga kababayan, at sa ating mga kababayan dyan sa buong mundo, ingat po kayo. Mahalin niyo po ang inyong mga trabaho dahil ang inyong mga pamilya ay naghihintay sa inyo mga kababayan. Sige, God bless us all. Bye bye. Tayo naman ay maghahanap buhay sa Grab mga kababayan. Wala pa tayong pasahero. 30 minutes na ay wala pa rin tumutunog mga kababayan. Sana makakuha ng medyo malayo ngayon mga kababayan. Wala pa tayong pasahero. Searching pa rin for bookings mga kababayan. Okay, sige. God bless us all. Bye bye.